Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan, at happy Sabat. Nandito tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid, kaibigan, sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 3. Ito ang ating pag-aaralan. Ang sinasabi dito sa versikulo 1, ang sabi ng Diyos, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na mga iyon. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 1. Natapos ng Diyos paglikha ang lahat ng bagay na nandito sa mundo. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 1. Sa versikulo 2, ito ang sinasabi. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. Tapos ng Diyos paggawa sa loob ng 6 na araw. Ang ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Itong araw na ito, ngayon, Sabat, ito ang araw nga ipinagpahinga ng Diyos. Walang ibang araw nga sinasabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga. Ito lang araw na ito. Itong ikapitong araw, ang Sabat. Ayan ang ipinagpahinga ng Diyos. Nga natapos ang kanyang ginawa. Sa lahat ngayon dito sa mundong ito. Tinapos ng Diyos paggawa sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, siya ay nagpahinga sa kanyang mga ginagawa. Ang Sabat, ito ang banal na araw nga ipinagpahinga ng Diyos. Last verse 3, ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ipinagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw. Nung matapos niyang likhain ang lahat ng nandito sa mundo. Ito ang binasbasang araw ng Diyos. Itong araw na ito, ibinukod para sa Diyos. Ito lang araw na ito nga binanal ng Diyos. Ibinukod para sa Kanya. Walang ibang araw na
ipinagpahinga ng Diyos. Walang ibang araw nga binasbasan ng Diyos. Ito lang ikapitong araw. Ang sabi ng Diyos, binasbasan niya. At ipinagpahinga niya. Bakit sinabi ng Diyos nga siya nagpahinga sa ikapitong araw? Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng Diyos nga siya nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang sumunod sa kanya, para tayo ay makapagpahinga rin tulad ng Diyos. Ayan, para tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. Nga, nagpahinga ang Diyos para ang lahat ng mga nakakilala sa Diyos ay magpahinga din tulad ng Diyos sa araw ng Sabat, sa ikapitong araw. Ngayong araw na ito, Sabat ngayon Pitsa 15 ngayon. Ayan, ito mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang higit nakakaalam sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin bilang ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung sino ang naniniwala sa Kanya o hindi naniniwala sa Kanya. Alam ng Diyos yan. Walang maitago sa paningin ng Diyos. Kilala ng Diyos yung Kanya. Kaya mga kapatid kaibigan, itong salita niya, paniwalaan natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos nga ay makapangyarihan, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo rin ay, anong ibig sabihin ng magpahinga? Matulog? Hindi tayo matutulog para tayo ay sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan sa araw ng Sabat. Yan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Kaya nga sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Bagong langit na yan, final na yan mga kapatid kaibigan. Basta sabi bagong langit, bagong lupa, final na yan. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na ito. Dahil binago ng Diyos. Pero may samba pa rin doon. Ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa nga ang samba sa bagong langit, bagong lupa ay Sabat? Isaias 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak mababasa mo yan sa versikulo 22. Pero sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia ngayon na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Yan ang sinasabi. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno.
Ayan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Itatapon sa lawa na po. Ayan. Napakadelikadong lugar yan. Dahil napakainit yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pag ang Diyos ang may sabi, matutupad at magaganap. Yan. Paniwalaan natin ito. Dahil pag nakarating tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, manambahan tayo roon. May samba ron. Araw ng Sabat. Ang samba ron. Kaya, mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil buhay pa tayo. Ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Kaya tayo ay maniwala sa salita ng Diyos. Dahil babaguhin ng Diyos ang langit at lupa. Kaya pag binago na ito, doon na tayo maninirahan sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo, magsamba tayo doon. May samba ron. Tinuturuan tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa nga ang samba ay Sabat. Para pag makarating tayo doon, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong bakit Sabat ang samba. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos sa bautismo. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kautusan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa araw ng gusto niyang siya ay sambahin. Ang Sabat. Ikapitong araw. Ayan, ang ikapitong araw, ginawa ng Diyos na palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang. Yan, palatandaan ng Diyos na totoo na tayo nakakilala sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabat. Yan. Ito mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Kaya ang sabi ng Diyos, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Anong araw yon? Nga? Patrabahuin tayo ng Diyos. Yung sinasabing 6 na araw. Anong araw yon? Saan nag-umpisa ang pagtrabaho ng Diyos? Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Yan ang sabi ng Diyos na magtrabaho tayo sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, huwag tayong magtrabaho o huwag tayong gagawa. Dahil itong araw nito ay banal at binasbasan ng Diyos. Ibinukod ito para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Ayan kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo na kasinungalingan. Kumpleto ang itinuro ng Diyos para tayo ay hindi maligaw. Pagkaligtasan, kay Kristo tayo lumapit. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga ginawang mga kasalanan. Tapos natin nahingian ng tawad, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay bagong nilalang na wala ng dating pagkatao. Ikaw ay ipinanganak na muli sa Espiritu. Ayan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ayan ang katiyakan.
Basta ikaw ay nananalig kay Kristo, basta ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba roon sa bagong langit, bagong lupa. Basta pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, makapasok ka roon, makapagsamba ka roon. Ayan. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Basta hindi ka maniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo. Kasi si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos kompleto. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos. Nasa isang bayan, tinuturuan tayo ang Sabat. Yan. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Hindi pa tayo patay. Kaya mga kapatid, kaibigan, akala ng iba ang kaligtasan kapag patay na ang tao. Ngayon, buhay pa tayo. Aktual ito. Ngayon, buhay ka pa, tiyakin mo ang kaligtasan mo. Dahil, pag hindi ka nakakatiyak, ay delikado. Tiyak din na mapapahama ka. Dahil hindi ka nakakatiyak. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayon, umagang ito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, at sumunod sa utos ng Diyos. At magsamba sa araw ng Sabat. Ayan. Ito katotohanan ito mga kapatid, kaibigan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Diyos ang may sabi nito. Kaya paniwalaan natin ito. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos, ng makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umaga na ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming pinagtagapagligtas. Amen.